car wash business. So this is my first vlog. Natuwa lang ako kaya gusto kong gawa ng vlog about sa mga car wash business here in the Philippines. So I will show you around kung ano yung mga una kong ginagawa para ma-operate yung isang car wash. Simula pag-check ng mga machines, kasama yung vacuum, mga pressure washer, mga kausapin mo yung mga voice mo, yung group, tapos yung mga chemicals, stocks, kung meron pa or wala na, tapos yung mga buckets, mga wash mitts, big guards, and yun. I'll show you around. Check na natin isa-isa yung grease cup. So, dapat may mga laman na grasa yan ba? Yung tatlong yan. Lahat dapat may grasa yan para yung goma nung machine, yung sa may pump, hindi siya nagda-dry. Tapos tong belt, dapat lagi tight siya. Tapos try natin tong nozzle kung barado o hindi. So, ganyan tuwing maga. Ang dapat ganyan sa kalakas, ka-wide. Try naman natin din sa kabila. Ito naman yung vacuum ginagamit namin. Durable din siya. Japan. Stainless na rin yung body niya. Na-check ko na rin yung ano yan, yung filter. Kaya hindi ko na nabuksan. Ang hirap ng dalawin pag isang kamay. Pero na-check ko na yan, guys. Tapos lipat tayo dito sa kabila. Ang machine. Check ulit na ang grease cap. Ayan, puno. Check ko na yan, guys. Bali double checkin na lang nangyari dyan para lang mapakita ko sa inyo sa video. Kasi yan, pag wala nang laman yung timba yung drum, refill nyo lang. Yan, check uli natin tong nozzle. Yan, lakas. Hindi naman siya barado. Pasensya na, guys, yung drum kanina medyo may latak kasi ang usok dito tabing kalsada kami talaga. Daming jeep. Highway na highway. Tapos to, foam tank. Check natin kung may laman. Shampoo na tubig. Yan, may laman naman. Kasi yan nilalagay yung shampoo dyan sa red na lid. Check natin yung pump. Okay. Check natin itong isa, grease cap. Dapat may laman lahat. Ayan, may laman. Yan lang yung mga basic na i-check nyo, guys, every morning bago mag-start. Para okay lahat ang mga machine. Nozzle. Check natin kung barado hindi. Para iwas hassle na, guys. Yan. Ayan, lakas. Tapos itong isa namang vacuum. Bali dalawa lang yung vacuum namin, guys. Pareho sila ng brand. Fujihama, Japan. Stainless na yung body niyan, guys. Wet and dry vacuum. Ganda siya. Easy to maintain.
Bali dito nagpupunas na sila dyan. Tapos may bukod na pamunas na pang salamin na tuyo. May isa nagpupunas sa body, may isa nagpupunas sa salamin. Bali finishing na kasi yung ginagawa nila dyan. Drying na yan, drying part. So yan, mga gamit nating chemicals. Binibenta nating premium covers, mga wax. Yan, nagbibenta rin tayo ng towel. Yan yung ating retailer wax. Pabango. Yan ang ating mini coffee shop. Yan, setup natin guys. Ganda. Tapos dito, yan, ito yung makita yung from the start nila. Yung una-una nilang ginagawa, vacuum ng loob, tatanggalin nila yung mga mattings. Ayan. May nagva-vacuum, may nagbabrush ng mattings dun sa labas. Check nyo naman yung truck ni sir. Grabe ang puto. Singit-singit ng ilalim. At vacuum yan. Yan, dalawang vacuum para mabilisan, tagkabilaan sila both side ng sasakyan. Yan, may nagbabrush ng mattings. Para matanggal yung mga nagpagkita na putik. So yan, binabasa na after na vacuum. Mabasain na nila yung body. So yung ilalim talaga, yung gulong tsaka yung fender, yan ang pinakamadumi. Kaya yan ang pinapa-focus ko sa kanila na pressure wash. Sunod yung laging top to bottom. Binabasa na nila yung mattings. Banlaw. Tapos pupunasan pa nila yan guys ng tuyong basahan bago nila ipasok sa loob ng sasakyan. Guys, gusto ko lang i-share tong video na to kasi nung time na bago pa ako mag-start, gusto kong maghanap ng mga video about sa car wash business here in the Philippines edition. Marami naman nakikita na proper yung 3-bucket car wash system nga, which is mga taga-ibang bansa. Gusto ko namang ipakita yung Philippine version natin dito. So wala masyado makita na video, kaya naisipan ko na lang gawan din Filipino style car wash. So yun guys, top to bottom lagi ang paglilinis. Ang pinapatupad ko dito sa aming shop guys ay yung 3-bucket car wash systems. So meron tayong 3 timba. Yung isa ay may sabon, yung isa ay banlawan, tapos yung isa ay para lang sa gulong. Lahat ng 3 timba na yon ay naglalaman ng Greek guards. Yung Greek guards yung nagpe-prevent sa mga buhangin na magpa-langoy-langoy doon sa tubig once na sinawsaw nila uli yung wash mitt, para ma-settle yung mga buhangin sa ilalim. Hindi na siya sumama doon sa wash mitt pagka sawsaw nung, para ma-prevent yung scratches.
Yan, pati ilalim. Kasama po yan. Singsinang pagpipressure washer po kasi talagang nagdikitan yung mga putik sa body nung pick up ni sir. Ayan, nakikita nyo yan ay si Alex, ang aming mason. Yan si Jagger sa kabila. Lagi po silang kabilaan, vacuum, pressure washer para po mas mabilis yung trabaho. Grabe po ang putik talaga. Kaya daw tayo masinsinan pong pagbe-pressure washer talaga. Tapos ito naman si Renz, yung sa kanya naman yung motor. Expert din namin yan sa motor. Galing niya maglinis ng mga motorbikes. Ito si Omar. Tapos yan guys, pagkatapos ay laban-lawan ng mabuti, unang banlaw yun, sa shampoo na yan. Tapos ito naman si sir, iniwan yung kanyang NMAX kasi mag-gym daw siya. Marami tayong loyal customer dyan sa gym. Ayan, lalagyan na ni Omar ng shampoo. Ganyan siya ka-advance guys. Hindi pa tapos si Jeg, pero konti na lang naman yan. Shampoo application na tayo dito guys. So buong body lalagyan ng shampoo. Yan. At ilalim. So dito makikita nyo guys yung ating 3 bucket. So yung isa nga yun, yung nilagyan niya ng sabon. Tapos yung black na timba is for tires. Tapos yung isang timbado na white is pure tubig lang yun, banlawan. Tapos yung isa sabon. Ayan, pinwesto na ni Omar. Tapos nasa kabila naman si Alex. So ito na yung start nung shampoo guys. So top to bottom lagi, inuna nila yung bubong pababa. Ito guys, makikita nyo yung grit guard. Yan yung nagpe-prevent sa mga buhangin na maglangoy-langoy nga dun sa sa solution. Para pag sausaw nila dun sa sabon, hindi na kakapit uli at maipahid dun sa body paint ng sasakyan. Yan, banlaw, then sausaw sa sabon, then punas ulit. Yan yung ating system na pinapatupad dito para iwas gas-gas. Yung sa hand movement naman guys, dapat left to right or right to left lang guys, para iwas yung mga swirl marks, hairline, yung mga bilog-bilog guys na na scratches. Yan talaga yung pinaka proper based on my research at turo din dun sa pinag-seminaran ko.
kasi FYI guys, nag-seminar po ako ng proper detailing and car wash sa Golden Treasure Skills sa QC po. Ayan, sausaw, then yun lang guys. Sausaw dun sa ating mga buckets para iwas gas-gas talaga guys. Unlike sa other car wash po na talagang yung wash mitt niya naikot na guys sa buong katawan. Kaya naman yung experience ko dati, yung sasakyan namin, pagka-atras ko sa sinag ng araw, pagkatapos ko magpa-car wash, ayun, ipon-ipon na yung mga swirl marks. So, kaya meron tayong tinatawag na sistema na pinapatupad po dito. Yung 3 bucket car wash system. Sana gayahin din po ng iba para po sa ating minamahal na clients o customer. Kung magagasgas naman po yan is very minimal, unlike po ng traditional na pagka-car wash po natin. Ayan, binabanlawan na ni Renz. Tulong-tulong po yan guys. Tulong po sila ang kabilaan para po mas mabilis yung trabaho. Teamwork lang po talaga sa pagka-car wash. Ayan, dapat po isa rin dyan yung magandang pakikisama sa ating mga car wash crew. Turing natin po silang kaibigan, kapatid, tropa, kasi sila po yung partners natin sa negosyo. Yan, medyo matatapos na si Alex dito sa kabilang side. So ito na yung drying process natin guys, yung ating malaking microfiber towel. Ayan, pinupunas na dun sa body. After drying the body guys, sunod na nila yung mga kantuhan ng mga pinto. Yan, yung mga gilid-gilid ng mga pinto. So habang may nagpupunas sa mga gilid ng pinto, meron nang nagtutuyo ng salamin. Yan, loob at labas yan guys. Yung pinaka last part na niyan is may nag-tire wax na yun guys at the same time. So yun lang guys, thank you sa panonood. I hope nakatulong tong aking munting video about car washing. Thank you.
I'll be posting more guys pag nagustuhan niyo. Thank you. Please subscribe and like my video. After madrying ng body, yan, mga door jambs na yan guys, yung sunod. Mga kanto-kanto ng pinto kasi nababasa rin yan. Ito yung finishing na yan guys, yung ginagawa na Jeg. Pagtutuyo na ng mga salamin naman para mga bakat na tubig is punas na punas. Yan. Ito yung basa na po yan. Pang salamin lang po talaga yan. Yan na po yung pinaka last part.